Magandang umaga po sa ating lahat po mga kabayan. Muling pagbabalik po dito sa bahay ni Nanay Antonina. Kahapon po nagpa-deliver po tayo ng materialis. So ngayon ay mga kahoy naman po mga kabayan. No, Coco lumber lang po na magaganda na matibay naman din po mga kabayan ang Coco lumber, no, lalo na pag magulang. So pinili po namin yung mga kabayan, no, yung magaganda at yung mga matutuwid na po mga kabayan. At syempre naayon yung ating pagpapagawa sa bahay natin, sa project natin dito kay Nanay Antonina, yung budget natin mga kabayan. So far so good naman po yung ating budget dito sa pabahay natin mga kabayan. Pero syempre kung ano yung na-receive natin, doon tayo, no, magbase sa mga gagastusin natin. Syempre hindi lang materialis. Ngayon pa lang mga kabayan, kahoy pa lang yan ha, 8,500 na po yan. Kahapon naka almost 8,000 din tayo. So dalawang araw na po ay naka 16,000 na po tayo mga kabayan, mahigit. Plus yung iba pang materialis, wala pa dyan yung yero, no, at yung dingding po mga kabayan. Kahoy pa lang po yun. Tapos yung initial materialis natin kahapon ay yun ang nabili natin. Meron pa, may yero pa, may dingding pa, no, din pagkain natin, and then sahod pa sa mga karpintero po mga kabayan, and everything. So lahat po yan, no, magkakasama, magkakambal po yung mga kabayan. So ngayon ay wala na namang ulam mga kabayan, although ay hindi pa talaga nagpakita yung haring araw mga kabayan. Okay lang, at least hindi talaga ulan at hangin po mga kabayan, makatuloy-tuloy yung paggawa natin. At hindi tayo mamroblema, no, kapag ulan, hihinto tayo. Syempre pahirapan sa trabaho natin, no, sa gabal sa ginagawa natin mga kabayan. Kaya sabi ko kahapon, thank you, sinamahan at nakikisabay yung panahon, at ngayon naman po mga kabayan, nakikisabay na naman po, kaya makagawa na naman kami. Kaya lang medyo tinanghali kami ngayon kasi naghahanap pa kami ng mga kahoy kung saan po makabili, no, kung saan po makabili po mga kabayan, kasi yung ibang hardware wala po talaga, lalong-lalo na 4x4 po mga kabayan, no, mahirap po hanapin yan. Bibihira lang po yung hardware or lumber na meron silang 4x4, no. So ayan po, gaya ng sinabi ko, kung ano yung kaya ng budget, ayun po yung ating basihan, pagkasyahin natin. At buti na lang ay meron pang humabol po mga kabayan, na kahit papaano ay malaking tulong po yon sa pabahay ni Nanay Antonina. Plus lagi kong sinasabi ay nakadepende po yung ating mga light materials sa sitwasyon at sa bibigyan at sa gagawa, no, at sa distance po mga kabayan. Hindi po tayo talaga as in naka-fix doon, no. Kung light materials lang na ibibigay natin, more or less 20,000 po yon. Pero kung tayo ang gagawa, kukuha tayo ng karpintero, syempre i-plus natin karpintero plus pagkain and everything. So ganyan po mga kabayan yung ating ngayon sa paggawa natin ng bahay kubo. Okay, sige. So, po mga kabayan, hindi na po tayo nagpa-deliver kahapon. Syempre may nag-deliver. Ngayon kahoy lang kasi ang binili natin at pako. So dito na po natin kinarga sa sasakyan natin mga kabayan, no. Super bigat na nga po yun mga kabayan. Biro mo, 6 na 4x4 yan, no, plus mga ibang mga 2x3, 2x2 and everything. Dito na po sinaksak lahat. So ganyan, minsan basta kaya, minsan pinipilit pa nga talaga mga kabayan. Kaya yung truck natin talagang wala, as in lahat na, multipurpose na po talaga mga kabayan. Minsan sa sobrang bigat, ito pinapaayos ko to. Pag sa sobrang bigat po mga kabayan, bumababa. At nung last time, pinaayos namin to kasi bumaba mga kabayan. Sumasayad na dyan kasi siyempre ay laging mabigat yung karga. So talagang ganyan minsan mga kabayan. Kaya lang siyempre nakakasawa na magpaayos ng sasakyan po mga kabayan, no, dahil napakamahal magpaayos mga kabayan, no. Yung nadisgrasya tayo, gumastos tayo ng almost 600,000, no, nung nadisgrasya tayo, plus nagbayad pa tayo doon sa mga nabunggo natin,
no? And then nung huli na naman, last month lang, no, nagpagawa tayo, almost kalahating milyon na naman ang ginastos natin. Kaya minsan parang naaano ako sa kagagastos sa sasakyan, mga kabayan. Ang laki talaga ng maintenance, no? Halos ang ginagawa natin parang napupunta na lang doon sa sasakyan, mga kabayan. Kaya yung plus yung gulong, mga kabayan, o ilang buwan pa yan, 2 buwan, 3 buwan pa lang yung gulong, no, hindi aabot ng 1 taon po, mga kabayan, yung gulong natin. Nagpapalitan naman tayo kasi dahil sa mga pinapasok natin na puro bato, puro bundok, no, akyat panaog sa mga kabundukan ng mga bato-bato, mga kabayan. Kakapapalitan din natin ng gulong. Almost 100,000 din po yung gulong, mga kabayan, no. Gulong pa lang, 4 lang po yung, mga kabayan, na halos 100,000 na yung gulong natin. Ganyan, grabe yung maintenance, mga kabayan. Tapos yung mga mugs natin, mga kabayan, ha, original yung mga mugs natin, pero ang nangyari ngayon, ayan, tuklap-tuklap. Bago yung gulong natin, pero yung mugs natin, tuklap yung, mga kabayan. Original yan, maganda yung mugs natin. Lahat ng ano natin, mugs, magkabilaan po yan, tuklap talaga, mga kabayan, namuti na siya. Kaya ganyan, no, ang akala nyo po, mga kabayan, yung ibang viewers natin, nagpasarap ako sa buhay ko, no, hindi nila alam, mga kabayan, na ang laki ng obligasyon ko sa maintenance pa lang sa sasakyan natin. Grabe, dahil hindi biro yung inaakyat natin, no. Okay lang kung highway tayo, mga kabayan, less maintenance yan, pero inaakyat natin ng kagubatan yan. Kaya ang laki talaga ng maintenance ko dyan, mga kabayan, sa 1 taon. Diyos ko, Apo na lang bahala talaga, mga kabayan, sa mga maintenance ko dyan. Kaya Diyos ko, yung halos na kinikita natin, mga kabayan, ay tama lang, makatawid sa araw-araw ng pangangailangan, makakain lang kami, ayos na. Pero yung ipon na kay laki-laki, hindi naman tayo katulad sa ibang vlogger, mga kabayan, na ang lalaki ng mga kinikita nila, no, ay pang sarili lang nila. Isa atin, mga kabayan, tulong, maintenance, expenses ko sa bahay and everything, sa mga taong tinutulungan, ang dami pa nating charities. Kaya wala, halos equal, no, halos equal. Kaya Diyos ko, bahala na si Lord. Ang importante, makatulong tayo, wala tayong sakit, go lang tayo. Ang pera, kaya nating hanapin yan, basta buhay lang tayo, mga kabayan. Yes, Nanay Antonina, good morning. Madam, nag-ano ako kasi Ano pong ginagawa nyo? dinilisan ko dyan yung mga kahoy natin, binubak natin kahapon. Wala Opo. na mga bata, pumasok raw. Oh, so walang tao? Wala po, ako lang mag-isa. Okay lang po. So, kahapon may tumulong na mga apo ni Nanay Antonina. Ngayon, may mga pasok, wala. So, kami-kami na lang, bahala na kami. Bahala na, mga kabayan, kung anong mangyayari. O, akin na yung iba. Ay, wag na po, Nanay Antonina. Hayaan nyo na po mga lalaki dyan magbuhat. Sila na po bahala dyan. Si Dib. Kaya nga sabi ko, mga kabayan, nakadepende yung expenses natin sa paggagawaan natin ng bahay. Mayroon tayong nabigyan na mga materyales, sila na ang gagawa kasi mga lalaki naman at marunong naman silang gumawa, dahil tinatanong ko din bago ako magbigay ng materyales. So ito naman kay Nanay Antonina, no, hindi naman pwedeng iasa natin kay Nanay Antonina katulad nito. Hindi available yung apo, minsan nandyan, minsan wala dahil may trabaho. Ganon din ang mga anak ni Nanay Antonina, kundi mapilitan tayong magbitbit ng karpintero gagawa. So another expenses po yon. Siyempre, makalis tayo, basta yung bibigyan natin marunong maggawa ng bahay. So ayan, nandito na tayo. Ito yung pinuting natin kagabi, no? Tuyo na ba? Medyo matigas na. Hindi naman naulan, Yung kaya apo ko, yung manugang ko, si Dib, nagpunta kanina umaga dito. topo. Ngayon, may tumawag yung pinsan na dumating galing sa yung Siman. Opo. Kaya nagpunta sila, kaya hindi natuloy yung na. Ito po yung bigas natin, mga kabayan. At yung ating mga groceries, nandito na rin. Lahat na ng kailangan. Kasi malayo dito sa tindahan po, mga kabayan. Nandito tayo sa gitna ng bukid. Walang tindahan na malapit. Sana ba yung kutsilyo? So, malayo ang tindahan. At kailangan natin bilhin. Parang nasa bundok tayo, mga kabayan. Bilhin lahat ng kailangan. Hindi yung saan, bili doon, bili dito. Hindi natin alam kung saan. No? So, ayan, nandito na yung mga kape.
no, pang merienda, mga pansit canton, asukal, kape, mga dilata, mga mantika at iba pa. So pati itong ano natin mga kabayan, nandito na rin sibuyas. Lahat na nandyan na po, no, para sa nagtatrabaho at syempre kung sino yung nandito ng mga apo ni Nanay Antonina na tumutulong, no problem, no, pakainin natin pagdating sa pagkain mga kabayan. Walang tipid-tipid, kailangan yan para lumakas yung ating mga gumagawa sa pabahay natin sa mga so ayan na po, mag-update po muna tayo sa ating mga sponsors kasi meron po nagpapahabol. Maraming salamat po. Labing sponsor from Canada, 20,000. Lady of Sacramento, California, 5,615.39. Ma'am Antonieta Shibusawa from Japan, 3,000. From Tita Muna, 2,500. From Ate Des, 5,000. Ma'am Preciosa Olupinio from New York, USA, 5,150. So more or less nasa 40,000 po yung ating nalikom na budget para dito sa ating pabahay ni Nanay Antonina. So ayan, at least nadagdagan po mga kabayan kahit papaano. Syempre gaya ng sinabi ko kanina, pagkain, merienda, no, and labor ng ating gumagawa po mga kabayan in everything, no, kaya asahan natin, no, hindi lang mahal yung materyales mga kabayan, pati yung mga pagkain ay lahat na nagtataasan. Walang mura na sa panahon ng mga kabayan. Hindi mo na maasahan yung pagbaba ng mga presyo, bagkus pataas ng pataas pa po mga kabayan. Okay, so pangalawang araw namin, kahapon half day lang, no, kahapon half day lang kami mga kabayan. Sinabay na po namin yung pagsira, pag layout, then pag puting. So ngayon, di lang din po mga kabayan kasi naghanap pa kami ng mga materyales. Siyempre canvas po muna tayo. No, hindi yung punta ng hardware, bili kaagad. Siyempre kung saan tayo makamura, doon tayo. Unless lang kung wala kang choice, sige, dyan na tayo talaga. Pero pag may choices po mga kabayan, ginagawa natin, canvas po muna, and then kung saan tayo medyo makamura, doon tayo. Kasi sayang din po mga kabayan. So ayan, nagsasain na rin si Nanay Antonina. Kasi wala yung mga apo, walang kikilos, may mga pasok daw po. So si Nanay Antonina ngayon ang magsasaing, no. Buti na lang, walang problema dito sa tubig. Meron dyan. Ito yung pangalawang tubig na. Anong gagawin niyo po sa pangalawang tubig, Nanay Antonina? Sa gulay, sa manok. Ito sa manok. Pangsabaw? Oh. So itatabi daw ni Nanay Antonina yung pangalawang hugas, bigas. No, kasi magtitinulang manok si Nanay Antonina. Panglasa niya. So yung the boys natin, busy sila dyan sa paghahakot ng buhangin, no, sinasalandra pa lang mga kabayan, no, and then si Kuya Ted naman ay naguhukay para sa alam niyo po mga kabayan, kami noon, ang lawak-lawak ng aming maisan, no, sa bundok namin kasi yung tatay ko napakasipag at may mga tauhan naman din na gumagawa ng katulong ng aking father. So ang lawak-lawak ng aming maisan mga kabayan, ito maraming purpose, no, at ito ginagawa namin panggatong, minsan sa plancha, no, panggatong, tapos syempre nasa CR ka, pasintabi sa kumakain, ginagawa din namin tong panglinis sa puwet. Sa puwet.
Totoo, hindi ako Oh, nagbibiro mga kabayan. talaga Oh, ganyan. naranasan nyo rin to? Oo, sa amin, sa Abra, ganyan, madam. Sa bundok din? Opo. Oh, anong gagawin nyo po? Inaano namin dito sa pot namin, pagkatapos ng tumae, pero hindi namin, meron kaming nagliligan nga sakot. Opo. Tapos yung tatay ko, bubuhatin yung susunugan. Akala ko ako lang nakaranas nito Ay, mga hindi po. kabayan. Ganyan Si Nanay lang. Antonina, ganun din po. Kasi kami dati, meron din kaming CR, no, sa bundok, kahit bundok mga kabayan, meron kaming butas na ganyan. Oo. May CR talaga kami mga kabayan, may butas na ganyan. Kaya lang, minsan tamad ka na, no, tamad ka na doon sa CR, mas gusto mo doon sa, wala naman kaming kapitbahay, kami lang, malawak naman yung lupain. Pag Ladyan na lang kami sa puno ng mangga, kung saan-saan na lang. Pag itapon mo naman sa loob, nagagalit yung tatay namin dahil siya pa magdagdag ng madali mapuno yan. Pag Opo. ilagay yan, sabi sa akin. Kaya ang ginagawa po namin, so magbitbit lang ako ng 3, takbo na, o pwesto ka na dyan, o malinis naman kami, kasi maganda to. Hindi naman siya magaspang. Siyempre, wag mo naman din masyadong idiin. Yung sakto lang talaga. O, di ba? Malinis na ito. Ganyan mga kabayan. Naranasan ko yan sa bundok. Ito yung aming palinis sa puwet after namin pasintabi po sa kumakain. Yun pala naranasan din ni Nanay Antonina. O, may panggatong na kami. Mayroon pa kaming panglinis. May ilagay din pang sa plancha. O, di ba? Kasi yung plansa nun, Yung mabigat po, Oo, yung bakal. Opo. Oh, Ganyan nilalagay namin o kaya yung bao. Oh, yan ang ginagawa namin, bao or ganito. Pamplansya na yung makapal, yung mabigat na bakal mga kabayan. Yun ang ginagawa namin. Kaya meron yung pagdating sa buhay kabundukan mga kabayan, ako ay relate na relate diyan. No, ako ay sanay na sanay dyan kahit sabihin natin na matagal ko ng panahon na hindi na ako nakatira sa kabundukan mga kabayan, kasi mula kinder hanggang grade 6 na natili ako sa kabundukan, doon ako pinanganak. Na napunta lang kami or napadpad sa city nung ako'y high school na, no, sa city na kami. Pero yung buhay probinsya, buhay bundok, never ko makakalimutan. Sanay na sanay pa rin po ako dyan. Anong gagawin niyo po dyan, Nay? kakatayin. Ito na yung aming uulamin. Wow, social lang ating mga karpintero ngayon ha. Dinative sila. Oh, ang gagawin ni Nanay Antonina ay tinulang native na manok na napakasarap. Oh, di ba? O kaway-kaway diyan sa mga taga-probinsya na nakaranas dito ha. Oh. Kuya Ted, nakaranas ka nito? Na pang ganyan? Tahimik lang kayo dyan. Yung Meron pala, pa yung- nakaranas doon din kayo? Sa bundok, meron pa yung dahon nga, yung malapad. Opo. Pero malambot yun. Yun ang kinukuha. Pag andun kami sa bundok, yun ang kinukuha namin. Pang, Minsan nga, kung talagang emergency, wala ka talagang makukuha pampunas, pwede na nga bato eh. Hindi. Ginagawa ko minsan pag wala akong pampunas, yung punitin ko na yung damit ko. Ayos ba? Ayun. So ayan, nanguha rin si Nanay Antonina ng dahon ng sili.
daan. Bago ba to? Ito lang eh. Ayan po, no, nasa likuran lang po mismo ng bahay kubo ni Nanay Antonina. So ayan. Oh, hindi na kami problema. Sana Kuya Joel ganyan din sa atin, no, sa Biodeck, no. Kung may ganyan din sa Biodeck, naku, ang dami nating magagawa, Kuya. Hindi tayo problema. Kasi po, pag nasa Biodeck po mga kabayan, minsan pag nagpaigib ako, magbayad ako ng syempre kasama na ano, tulong, no, pag nagpapaigip ako doon mga kabayan, kawawa naman, kaya mahal, kaya talagang sobrang tipid po mga kabayan, no, yung tubig doon. So ayan, nandoon na rin si Makoy, no, naghahakot din ng hollow block po mga kabayan, kasi mag-aasinta na po sila. So tulong-tulong po mga kabayan para at least mabilis, at nandito na rin yung apo ni ni Nanay Antonina, kahit papaano po mga kabayan, lalong mapabilis yung trabaho natin. Buti half day lang po siya, Nay, no? Wala ngayon sa tubig nabababad. Delikado pag nakababad. Ayan, si Nanay Antonina, kanya-kanyang busy din po siya sa asikaso sa pagkain ng ating mga karpintero mga kabayan. Mayroon daw technique si Nanay Antonina para hindi magiging malansa yung manok, no? So ayan po mga kabayan, dumating kami dito, walang ulan, pero ngayon, ayan, dumating ang ulan mga kabayan, kaya wala tayong magagawa, hindi natin yan mapipigilan, talagang ganyan po. Silong muna kayo, kasi kailang, paano tong semento. So ito yung problem namin mga kabayan kapag umulan na. Ay, Diyos ko Lord. May mantika po tayo doon, Nanay, ha? Ay. Mantika nandoon po. Mantika lahat. Nandoon sa box. So yan po mga ka-MG, sinabihan na po sila na sumilong na. At yan, pero tuloy-tuloy pa rin yung paggawa nila. Diyos, naligo na. Native na manok. Ito mga ka-MG si Makoy.
all around na rin mga ka-MG, no? Talagang tumutulong kung ano yung mga gawain. So ayan po, rain or shine po mga kabayan, katatapos lang po ng ulan, bumalik na naman or continuous pa rin po mga kabayan yung ating mga gumagawa. Hindi rin sila magpapatinag talaga mga kabayan sa ulan. No, tuloy-tuloy po sila kaya nabasa sila mga kabayan. No, ganyan ang ating mga kapintero talaga. Oo, sinabi ko magsilong muna. Sumilong lang saglit, ayun na naman. No? Kasi naghahabol talaga mga kabayan sa ulan. Okay lang ganyan na yung ulan na pasupot-sulpot, wag lang continuous. No, kung uulan, sige ulan na ng bongga, basta matapos ng kaagad. Pero yung unti-unting ulan mga kabayan, no, kung tawagin inday-inday mga kabayan, Diyos ko, asahan mo na, aabot ng ilang oras o buong maghapon pa yung ulan mga kabayan. Umulan siya, pero nakita nyo naman, no, maliwanag naman siya kahit papaano mga kabayan. Pero sa ibang lugar mga kabayan, halatang umuulan kasi madilim doon. No, ang kakapal ng ano mga kabayan, ng ulan doon sa bandang ibang lugar mga kabayan. Kaya ito, no, talagang tag-ulan na ngayon, no. Asahan na natin ay pag meron tayong mga project ngayon, talagang sasalubungin at dadalawin tayo ng ulan mga kabayan. Pero tuloy pa rin tayo. Kasi nga, sa Team Lori, rain or shine, tuloy ang ligaya. O, di ba? Ganyan. Kaya po, Nanay Antonina, tuloy din po ang ligaya nyo sa pagluluto dyan. O, dahil maulan, tamang-tama po yung sabi ni Nanay Antonina, Madam, magkatay tayo ng manok. Kaya sabi ko, sige po, dapat ipadala yan ni Nanay Antonina sa akin. Pinapauwi niya yan. Hinuli niya yung nakaraan. Kaya lang, sabi ko nung nakaraan, wag na po, hindi ko na iuuwi yan. Total, gagawa tayo sa bahay mo. So, lutuin na lang natin para lahat makatikim ng native na manok. Lalo na ngayon, tag-ulan, masarap humigop ng mainit-init na sabaw. Lalo na yung ating mga karpintero po, mga kabayan. Kailangan po nila na mainit-init na sabaw, mga kabayan. So, ayan lang. So, dito sa harapan, naglagay tayo na pintuan, no? At 3 patong lang po yung mga kabayan kasi sabi ko nga, no, nakiusap si Nanay Antonina. Sabi niya, Madam, pwede ba lagyan natin ng kahit isa lang daw para yung tubig hindi papasok. Isang hollow blocks lang. O sabi ko, okay, sige, hindi lang isa. Gagawin ko pa, taasan ko pa ng konti. 3 patong na hollow blocks po mga kabayan. Kaya, ayan, pangalawang patong na. So, 3 patong lang yan. Mataas na po yung mga kabayan. At simple lang. Sabi ko nga, ang tao is may hangganan talaga, doon tayo uuwi. Titiyakin ko na simple na matibay na bahay po mga kabayan. Mawala na lang si Nanay Antonina, buhay pa rin yung bahay niya. So sana bigyan pa si Nanay Antonina ng ilang taon po kayo? 80 po. 80 sarado? Hindi, sa April 26 po. April 26, 80 anyos na po si Nanay Antonina. So sabi ko, aabot po kayo ng 120 years. Sana po. Opo. Bigyan ako ang Panginoon ng lakas ko, maabot ko siguro yan. Opo, kasi 80 anyos, ang lakas nyo po eh. Mga magulang ko, 110. Oh, 110 ang magulang. Oh, siguro ang lolo nyo noon, ang magulang nyo 110, ang lolo nyo noon 210 siguro. Hindi ko na naabutan. Hindi nyo na naabutan. Oh, 'di ba? So ayaw nga nila maniwala nga ako tsintana. Opo, kasi maliksi pa po kayo, Hindi, malakas pa at nangunguha pa kayo ng kangkong. Ayan ang sinasabi mga tao, yung kagaya mo ni Ida ngayon, hindi na makakaano, sabi. Akala nila mga 70 lang kayo, 60. Siguro. O hindi nila alam na 80 na po kayo, mag-aasawa pa nga kayo eh. Nanay Antonina. Bakit? Nanay Antonina. Lalo pa kayong lumakas kapag mag-asawa ako. Opo. Siyempre. Lalo kayong lalakas kasi siyempre mapapalaban kayo. Siyempre, nakatuyaya ka lang naman. May magtatrabaho po, no? Oo,
Oh, basta titiyakin natin na hindi ka na magtrabaho. Ay, basta, kahit mag-asawa ko, ayaw ko yung ano, gusto ko Ay, yung... magtrabaho pa rin po kayo. Gusto ko yung maghanap buhay. Pero at least, may katuwang na. Opo. O, halimbawa, magbitbit kayo ng isang sangkong kangkong. O meron naman na kayong katuwang sa buhay. O dalawa na kayo magbibitbit, hindi nyo na sinusulo. O, di ba? Marunong siya. Ay, syempre. Hindi pwedeng mamanhikan sa inyo na walang alam sa buhay. Kailangan kagaya nyo po na masipag. Kasi lugi kayo. Lugi nga talaga. Di ba? Kahit si tatay mo noon. Parehas kayong dalawa ni tatay na masipag. Pag mapuno ko yung sako, Opo. kinukuha na. Ah, wow. So kayo ang taga-kuha doon, Oo. taga-sako. Si Tatay Siya. Bert naman ang taga-hakot. Opo. Oh, yun ang yun ang maganda doon, nagtutulungan. Hindi yung sa gabi lang nagtutulungan. Ay, lahat ng ano, Lahat ng trabaho. ito ka. Minsan nga sabi ko, turo mo ako mag-araro, parang ako na lang mag-araro ako. Malambot na po, Nanay Antonina? Ano naman, bata mo lang yan, isang bisis lang nag-iklog yan. Ah. Okay lang, kompleto pa naman ngipin yung mga karpintero natin. Kahit makunat yan, okay lang yan. Bata pa naman yung manok mga kabayan. Hindi naman tandang yung kinatin ni Nanay Antonina. Ang taba-taba nga po mga kabayan eh. Diba? Masarap. Hindi siya ng apo. Hindi pala kami nga taraon. Kasabay ko apo. Bindisyon nam ketikam apo. Tekar kami pinamiti kaks nagunay. Amen. O, sige, kain na kayo. Kaya Kayo na sumandok. Kuha kayo ng Sumandok na paper kayo ng plate, gusto baso, o sandok. Sa Kasi yung sandok, mga matatanda na kayo, hindi naman na kayo Yung mga sandok. bata. Marunong na kayong kumuha. ulam, Ne. bigay mo na doon. O, bahala na kayo dyan. Magkuha ng ano. So, ayan po yung aming manok na native po mga kabayan. Mga kamutan din. Sarap-sarap Mga naman po kamutan, mga sarap latong kabayan. Ng luto ni Nanay Antonina. Oo. Kompleto ricados po yung mga kabayan. Kain. Pinggan. Ang sarap ng tinulan ni Auntie. May balat na ito. Ito, panghabaw. Kuya. Ayun na daw. Mag-aalay na si nanay. Huling alay. Yan yung mga... Ayan, nabi yung buhay natin. So ayan po mga kabayan, kahit inulan tayo kanina, pero tuloy ang ating paggagawa, pati pag-deliver ng mga materyales po mga kabayan. No, sa katunayan nga po ay tayo ay nagtatayo na po tayo ngayon ng poste mga kabayan, no? And then siguro mga matapos tong 4 po mga kabayan na poste, and then kunting ano na lang po dito sa asinta natin mga kabayan kasi 3 patong po yan. Kasi ang unahin namin dito mga kabayan, kasi nga tagulan na tayo ngayon, lagyan muna natin ng bubong. Pag once na may bubong na po mga kabayan, kahit anong trabaho dito sa ibaba, no, ay magagawa natin kasi may bubong na. Unlike pag walang bubong mga kabayan, syempre maantala talaga.
yung ating ginagawa dahil nga po umuulan. Katulad kanina, yung sobrang lakas talagang huminto sila, and then medyo banayad na po yung ulan mga kabayan, ay continuous yung gawa nila, pero ganun pa man ay basa pa rin po sila sa ulan mga kabayan. So ayan po mga kabayan, luto tayo ng merienda. Itong ating inihaw na mais. Yes, mag-ihaw tayo ng mais ngayon mga kabayan, merienda natin. O, di ba? Sarap-sarap mga kabayan. So ayan yung ating mais mga kabayan. Meron siyang may pagka-purple po siya mga kabayan, no? May konti halo. Ayan. Ayan. So ganyan. Magaganda siya mga kabayan, no? Oh, magaganda yung mais. Ay, aday. Ay, aday. Huwag kang gugulong. Ay! Aday. Ato ya. Kulang pa. Kulang pa. Aday! Sige, Kujel, kulang pa nih. Ha? Kulang pa. Lutoy na. Utoy. Nakakatakot eh. Ito yung maganda tanong sa Judy. Bong. Manyaman mo. Mapango pag ganyan. Oo. Matagal pag ano. Aday. Kaway-kaway dyan sa mga mahilig sa mais. Try natin mga kabayan kung luto na. Perfect. Oo. Habang mainit-init pa. Kuya, dito kuya. Kuha ka. Nanay Antonina, merienda. Kuha po kayo dito. Masarap ang mais sa Pangasinan. Organic. Masarap sa Pangasinan ang mais. So ayan mga kabayan, after po natin magmerienda, back to work na naman po. Konting pahinga lang, tapos balik na naman kasi syempre naghabol tayo sa ulan. Kaya hindi pwedeng patay-patay ang trabaho mga kabayan para hindi tayo matingga kapag inabutan tayo ng ulan.
Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.